So mga kabady, ngayon dumating na yung package natin galing kay Ultimea. Etong Ultimea Poseidon D80 na boom. Hindi ito yung regular na Ultimea Poseidon D80. So mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo yung mga specs nito guys, ano? And ngayon is i-unboxing muna natin ito. So dumating siya ngayon and medyo nagka-aberya lang ng konti. Nakakatuwa yung istorya nito guys kasi eto supposedly 2 weeks ago dapat nasa akin na tong package na to. Dapat na-receive ko na. Kaso nagkaroon ng aberya. Imbis na sa Bulacan mapunta is napunta siya ng Palawan. Naghintay ulit ako ng 1 week bago siya tuluyang ma-deliver dito sa akin. I-unboxing na natin to. Napakaganda nito. Sobrang thank you kay Ultimea sa pagpapadala nitong soundbar nila dito sa akin para gawan ko ng review. And guys, hindi ko nga alam kung bakit pinapadalan tayo ng mga ganitong klase ng mga product. And hindi naman ako magaling mag-review. First time ko magkaroon nito and first time ko magre-review ng ganitong klase ng product or ng package. Anyway, buksan na natin to. No? Nabuksan ko naman na to kahapon and na-testing ko na rin siya. And binalik ko lang ulit siya sa box for aesthetic purposes para mag-unboxing tayo ngayon. So anyway, buksan na natin tong box na to. Pag open natin ang box, ayan, ito yung makikita natin dito. Ito yung laman ng kanyang box, guys. Ito yung kanyang user manual. And then, meron ditong box at ang laman nito ay mga cord. We have the remote. Ito yung kanyang remote control. Walang kasamang battery yan guys. So nilagyan na lang natin ang battery. And we have the HDMI cable. Ito yung i-connect natin sa TV and sa mismong soundbar natin. Unfortunately, hindi siya gumagana doon sa TV namin. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya napagana. And ito naman yung kanyang mga wire. Tingnan natin. Ayan. Ang kagandahan dito, meron na siyang mga indicator kung saan mo siya ikakabit. Hindi tayo malilito kung saan natin siya ilalagay. Ito yung i-connect natin sa soundbar and doon sa mismong soundwoofer natin at doon sa mga malilit na speaker. So mamaya ipapakita ko pa sa inyo. No? Ito, dalawang klase yung kanyang wire. Merong white and then merong red. Meron tong dedicated kung saan natin ilalagay. May mga nakalagay naman siya na mga label kung saan natin siya ikakabit. Ito yung kanyang mga wires. Sabihin muna natin to. Ito naman yung kanyang mga gamit kung gusto natin ilagay sa dingding or gusto nating i-wall mount. Meron ditong mga screw, mga tocks. Ayan. Ito yung ilalagay natin kapag gusto natin siyang gawing wall mounted. Next, ito yung kanyang plug na ikakabit natin sa subwoofer natin. Napakaganda ng quality ng kanyang mga wire. Makapal at pang heavy duty guys. And then ito naman yung kanyang power adapter na ikakabit natin sa mismong soundbar natin. Ito isasaksak natin sa mga outlet natin. And then i-connect natin doon sa soundbar natin. Meron na siyang kasamang auxiliary cable. So ayun lang naman yung laman nitong isang box na to. Ngayon, mag-proceed tayo doon sa mga speakers natin. Ang kagandahan, secure na secure yung package natin. Kahit na matagal bago dumating at sigurado kung saan nagdaan tong package nito. Kung makikita nyo, may mga lukot-lukot na siya. May mga tupi-tupi na yung karton. Pero secured na secured pa rin yung package natin. Kung makikita nyo dito guys, naka-secured yung package natin dito. Ito naman yung pinaka-main soundbar niya guys. So, i-open natin to. Kung makikita nyo, napaka-high quality nung kanyang materials na ginamit dito. Hard plastic and mukhang matibay at mukhang magtatagal. Ito yung kanyang mga ports dito sa likod. Kung makikita nyo, meron ditong DC in. And then meron dito mga saksakan ng jack na i-connect natin doon sa maliliit natin na speaker. Left and right. Meron naman siyang color indicator. Merong red and merong white. Kung makikita nyo. And meron ditong auxiliary input. Ayan, meron ditong saksakan ng auxiliary. And then meron ditong saksakan ng USB. And then ito yung saksakan ng kanyang HDMI na i-connect natin sa TV. Dito sa harap, meron siya ditong touch capacitive na mga button dito. Meron ditong power button. And then ito yung para sa option. Bluetooth. And then ito naman yung kanyang volume controls. Up and down volume. And then meron na rin siya ditong kabitan para sa ating wall mount. Kung gusto natin ikabit sa dingding natin guys. Nakalagay dito is naka Dolby Atmos na siya. And then HDMI. Ayan. Maganda to pag manonood tayo ng Netflix, mga Disney movies. Surround speaker na siya guys. So ilalagay natin sa mga sulok ng bahay natin kung saan natin gustong ilagay para mas immersive nga yung experience natin habang nanonood ng movie. Ito naman yung subwoofer natin guys. Medyo mabigat. Ayan, i-open lang natin to.
Okay, so ito yung kanyang subwoofer. Ayan. So ganito yung itsura niya sa harap. And then meron dito ang power button. Tapos ito yung saksakan ng kanyang mga jack para i-connect natin sa ating mga maliliit na speaker. And then ito yung sa power input natin. Okay? And maganda dito is down-firing speaker na siya. Maganda yung tunog nito guys kapag nakapatong sa mga surface or sa sahig natin. Magbabounce yung tunog natin sa surface. Okay? Next, ito na yung mga maliliit na speaker natin. Meron ditong 4 na maliliit na speaker guys. So ganito yung itsura niya. Tanggalin muna natin itong isa para makita nyo. Ayan. So ganito yung itsura niya. May mga indicator yung mga wire natin kung saan natin ikakabit. Kung white is kakabit din natin sa white. And then, ito yung mga thread kung saan pwede natin ilagay yung wall mount natin. Astig guys. Napakaganda ng quality. Ayan. And then like I said, 4 nga siya. I-open lahat natin to guys. Ano? Halos magkakamukha lang naman sila. So 4 na ganito guys. Mamaya ipapakita ko sa inyo pag nakasetup na to guys. Ano? Sa manual, may mga nakalagay naman na instruction dito guys. Ito yung kanyang manual. Basahin nyo lang para malaman nyo kung paano nyo siya gagamitin or paano nyo siya i-connect sa TV. Ito yung kanyang manual guys. May mga nakalagay na instruction dito. So susundin nyo na lang yung instruction para may guide kayo at para hindi kayo magkamali ng pag-setup. Ang nakalagay dito is 7.1 channel. Meron na siyang Dolby Atmos and surround speaker na to guys. Pwede mong ilagay sa mga sulok ng sala ninyo para mas maganda yung tunog na makuha natin. And ang kagandahan dito guys, meron na siyang Ultimea app na pwede nyo i-download sa Google Play Store at sa App Store. Pag na-download nyo na yan is magsa-sign in lang kayo gamit ang inyong mga Google account. And then pwede nyo nang kontrolin yung kanyang volume, power on off, at pwede nyo kontrolin yung EQ. Meron na siya mga preset na pwede nyo gamitin. And kung mahilig kayo mag-customize ng EQ, pwede nyo yung gawin dito guys. And ang kagandahan dito sa remote control is kompleto na yung mga buttons niya. May mga function dyan na pwede nyo gamitin. Meron na ditong adjustment ng kanyang bass and yung treble at yung mid-range. And then pwede kang mamili ng mode na gusto mo. Kung gusto mong movie, music, or voice, sport, game, and night mode. Dito na lahat ng mga controls na kakailanganin nyo. So ngayon, itry na natin yan. Isi-setup muna natin to and babalikan ko kayo once na nakasetup na to. Okay? Mga kabady, ito try na natin ngayon yung ating soundbar galing kay Ultimea. Mapapansin nyo, ayan, nakakabit na rito, naka-wall mount na yung dalawang maliit na speaker dito. And then ito yung kanyang subwoofer. Ayan, dito ko siya nilagay. Ngayon, try natin mag-play na isang non-copyrighted music dito. No? Nasa 10 lang yung volume natin dito guys. Ano? Try natin ilagay sa 15. Ayan, kung mapapansin nyo guys, napakalakas, diba? Try pa natin lakasan, gawin natin 20. Ayan. So, ganito kalakas guys, napakalakas. So, kung mapapansin nyo, napakaganda ng quality ng audio nitong soundbar galing kay Ultimea. Okay, so itong kanyang Poseidon D80 na soundbar. So, ngayon guys, try natin manood ng 4K movies. Ayan, so kung mapapansin nyo, napakaganda ng tunog niya. Try natin ulit lakasan. Around 15% yung volume natin dito guys. Ang lakas na ng dagundong niya guys. Balik lang ulit natin sa 10% yung volume natin. So anong masasabi nyo sa quality nitong soundbar na to galing kay Ultimea? So for me, napakaganda ng quality niya guys. So hindi to bias. Although pinadala sa atin to ni Ultimea, pero malinaw yung usapan namin dito na hindi ako magiging bias. Sasabihin ko yung mga ayaw ko. Sasabihin ko yung mga nagustuhan ko rito. Okay. So ngayon mga kabady, ito try na natin yung application nito, yung Ultimea app.
So pwede nyo i-download to sa Google Play Store and sa App Store. Okay, so na-download ko na siya and nakapag-sign in na rin ako dito. So punta lang tayo dito sa application guys. Eto, connected na tayo. So kailangan nyo lang parehas i-turn on yung Bluetooth ng mismong soundbar at nung cellphone ninyo para maging connected siya. And naka-pair na din yung soundbar natin doon sa ating TV. So unfortunately, hindi gumana yung HDMI natin doon sa soundbar natin sa TV. Ginawa ko na lang siya ng paraan. Kinonect ko lang siya via Bluetooth. So ngayon, ito-try na natin ipi-play lang natin tong movie dito. And pwede na natin kontrolin yan dito sa cellphone natin. Pwede natin lakasan yung volume. Kung makikita nyo, lumakas din yung volume natin. Ayan, kapag inusad natin to, kapag hinovered natin, madadagdagan yung volume and nababawasan. So, balik lang natin sa 10% yung volume natin, guys. And pwede natin i-on off yan dito. And pwede rin natin i-adjust yung EQ natin dito. So, i-click lang natin tong EQ. And pwede tayo mamili kung movie. Ayan, so lagay natin sa movie para mas maganda yung sounds na makukuha natin dito. And kung gusto nyo i-customize yung EQ ninyo, pwede natin i-customize yan. Okay? Dito, pwede natin i-adjust yung mga parameters dito. Depende sa gusto ninyo. Kung gusto nyo pa B, ayan, babaan natin yung mid and ilagay natin sa high yung mga nasa gilid. Ayan, kung gusto nyo ganyan yung preset ninyo, pwede yan. Pwede nyo i-save and pwede nyo lagyan ng title kung gusto nyo. Ayan, so pwede natin lagyan ng title dito yan guys. Okay, so lagay natin is high pass filter. Ayan, pwedeng ganyan guys. Kung ayaw nyo naman ng ganyan, kung gusto nyo yung preset talaga, meron dito. And meron din dito iba't ibang klase ng preset. Kung gusto nyo yung bass, kung mas malakas yung bass niya. Ayan. Okay, so lakasan ulit natin yung volume guys. Ayan, para mas marinig ninyo. Pwede natin lagay dito sa rock. Or kung gusto nyo dito sa classical. Ayan. Marami kayong option na pwedeng pagpilian dito. So depende na lang yan sa gusto nyong preset na gamitin. Okay, so ibabalik lang natin dito, i-reset lang natin para bumalik sa dati. And pumunta tayo dito sa default, lagay ulit natin sa movie. Ayan, para mas maganda yung tunog. Okay? So, ganun lang siya kasimple gamitin guys, ano? So guys, ano masasabi nyo dito sa Ultimea Poseidon D80 Boom na soundbar? Napakaganda ng quality ng speaker na to guys. And first time ko magkaroon ng ganito. So, ikikip ko talaga to and for sure, gamit na gamit tong speaker na to dito sa amin. So, itong Ultimea Poseidon D80 Boom is around 10,000 to 11,000 sa Shopee or Lazada. Okay. So, kung gusto nyo umorder, iiwan ko yung link sa description. So, isa lang yung masasabi ko dito sa soundbar na to, guys. Promise, napakaganda. Hindi ito bias. So, sinabi ko naman kanina na pinadala sa atin itong soundbar na to. Pero, may agreement kami, may usapan kami na hindi ako magiging bias dito. Sasabihin ko yung gusto ko, sasabihin ko yung ayaw ko. And so far, wala pa naman ako nakikitang mali dito sa soundbar na to. Maliban doon sa HDMI cable na hindi gumana doon sa TV namin. And wala naman problema doon sa soundbar. Ang problema, issue sa TV namin. Hindi siya compatible doon sa speaker. So yun na nga mga kabady. Hanggang dito na lang muna. Sana nagustuhan nyo yung review natin dito sa speaker na to. So kahit hindi tungkol sa APN3, sa mga YouTube tips, yung mga video natin, sana supportahan nyo pa rin. Malaking bagay kapag sinusuportahan nyo yung mga video natin. Hindi man related doon sa mga main topic talaga natin. Pero at least, sana panoorin nyo pa rin. Mag-like kayo, mag-share kung nagustuhan nyo. And sana mag-subscribe kayo dito sa ating channel para mas lumaki pa yung channel natin guys. Okay, so hanggang dito na lang muna. Muli, ito po si Trix Body PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.